Inilunsad ng Department of Science and Technology ang Artificial Groundwater Recharge Facility. Layo nitong matugunan ang supply ng tubig. Nagbabalik si Rod Lagusad. Mula inumin, pagluluto hanggang sa paglilinis, mahalagang may maayos na supply ng tubig. Kaya malaking problema oras na mawala ng supply nito. At para tugunan ang problema sa supply ng tubig sa Baguio City at maging sa La Trinidad, Benguet, nakipagtulungan ng Watershed and Water Resources Research, Development and Extension Center ng Department of Environment and Natural Resources sa Department of Science and Technology. Nandito tayo ngayon sa pamosong strawberry farm dito sa La Trinidad, Benguet, kung saan inilunsad ng Department of Science and Technology ang Artificial Groundwater Recharge Facility, kung saan sa pamamagitan ng tangke sa pasilidad nito ay kayang makapag-imbak ng tubig. Matapos ito ay i-inject sa lupa. Layo ng innovation nito na magkaroon pa rin ng supply ng tubig kahit na panahon ng drought o tagtuyot. Kasabay nito, ito rin ay flood mitigating measure para maiwasan o mabawasan ang pagbaha sa lugar. Sa tulong ng innovation na ito, ang naipong tubig ulan mula sa itinalagang catchment area ang nagsisilbing groundwater matapos na mailagay ito sa ilalim ng lupa. Nangyayari ito dahil sa tinatawag na aquifer sa lugar. Ang aquifer ay tumutukoy sa likas na imbakan ng tubig sa ilalim ng lupa. Binubuo ito ng mga bato o buhangin na may siwang o espasyo kung saan naiipon ng tubig. At ito ang pinagmumulan ng tubig sa mga balon o deep well. Kapag umuulan kasi, ang tubig ay sinisipsip ng lupa at pumupunta dito kung saan ito naiipon at nagiging gamit na tubig ng mga tao. At sa tulong ng innovation na ito, artificial na ang proseso. Ang lalim ng injection well sa La Trinidad ay aabot sa 80 meters kung saan locally made ang teknolohiyang ginamit. Ito yung natural, yung ulan, papasok sa lupa, no? At kailangang mahanap nila kung saan pwede yung tinatawag na aquifer. So yung aquifer dapat ay sediment or maraming butas, but ang aquifer nila dito yung Klondike Formation, it's a gravel formation. So may mga pore spaces yun na pwedeng pasukan. Habang sa Baguio City, aabot sa 95 meters ang lalim ng injection well. And as early as 1988, talagang we have already breached our threshold. Dapat kasi, at the average, each person should be receiving about 0.15 cubic meters of water a day. Average na household ngayon gets about 2 days of water every week. So, and during the drought, talagang naramdaman namin yung impact ng climate change, especially no sa water pressure coming from the groundwater. Anya, dahil dito, maraming lugar sa Baguio City ang nawalan ng supply ng tubig ng ilang linggo. Pakalaking bagay ho nito. We experienced drought last year and napakalaki ho ng impact sa aming buhay, yung drought na yan. Kwento ni Nanay Milrose, kapag panahon ng tag-init, manipis ang supply ng tubig. Summer kasi, mahina ang dating ng tubig. Kasi marami po kong bakasyonista, kaya nila, limit lang. Anya, kapag may schedule ng tubig ay kinakailangan nilang mag-ipon ng tubig sa kanilang mga tangke at mga drum, lalo't mahal ang magpa-deliver ng tubig. Kaya malaking tulong anya ang bagong proyekto para sa kanilang mga residente sa Baguio. Kasi pagka halimbawa na walang schedule na yung schedule ng tubig ay hindi dumating, may pagkukuhanan. Sa bahagi ng LGU, marami pang kinakailangan na makuhang datos mula rito para makabuo ng komprehensibong programa o proyekto para matugunan ang kakulangan ng tubig sa lungsod. Ayon sa DOST, mahalaga na dumami pa ang ganitong proyekto para makapag-supply ng tubig at makabawas ng baha. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.